Kapatid, alam mo ba na ang pagbibigay pala or pagtulong sa ibang tao ay hindi dapat binubunyag or ipinagsisigawan na tumulong tayo sa ibang tao. Kasi ang sabi po ng salita ng Panginoon sa Matthew chapter 6 verses 2 to 4, ito po ang salita ng Panginoon. Ang sabi niya sa verse 2, "When you give to the needy, do not sound a trumpet before you, as the hypocrites do, that they may be praised by others." Ito po ang isa sa mga reminders ng Panginoon sa atin. Tayo po na mahilig magbigay at talagang gustong-gustong tumulong sa iba nating mga kababayang mga Pilipino or mga kaibigan natin, mga kamag-anak natin. Ito po ang reminders ng Panginoon. Dahil dito po sa chapter 6 ng Matthew, ating pong Panginoon Jesus ay nagtuturo po ng katuwiran. At ang gusto po ng Panginoon na sa ating pong paggawa ng mabuti at matuwid sa harapan niya, ay hindi po natin ito ipagsisigawan. Sikapin po natin na wala pong makakaalam kundi ikaw lang at ang Diyos. Kasi ang nais ng Panginoong Diyos, ayaw po ng Diyos ng mga tao na nagpapakitang tao lang sa kanila pong pagtulong at sa pagbibigay sa ating pong mga kaibigan, kamag-anak, or kababayan. Gusto po ng Panginoon na itong ginagawa din pagtulong, gustong-gusto po ng Panginoon na tayo po ay tumutulong sa ating pong kapwa. Tayo po ay tumutulong sa ating pong mga relatives, sa ating pong mga kaibigan, especially pag sila po ay nangailangan. Pero wag po nating ipagsabi, kumbaga. Wag po nating ikalat sa ibang tao na kung saan ay sinasabi natin na nagbigay po tayo. Kasi ang sabi ng Panginoon, kung ito po or dahil dito po kasi ang nangyayari, para ang motibo natin, para tayo ipurihin ng mga tao. Kaya ating pinagsasabi natin, binabalita natin na tayo po nagbigay. Pero sabi ng Panginoon, kung yan po ang ginawa ninyo at yan po ay ang inyo pong motibo is para lang purihin kayo ng mga tao at makita ng mga tao na mabuti kayo, mabayad kayo. Ang sabi ng Panginoon, natanggap nyo na ang inyo pong regalo. Ang gusto ng Panginoon, pag tayo po ay nagbibigay, ay dapat ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam. Ibig sabihin, sabi niya sa verse 3, "Do not let your left hand know that your right hand know what your right hand is doing." Nang ibig sabihin is, ano lang po, napakasimple lang po, na dapat tahimik po tayo at wala po dapat nakakaalam. Siguraduhin po natin kung maaari na ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam sa ating pong pagtulong, sa ating pong mga binibigay, sa ating pong mga mahal sa buhay. Kasi ang mga hypocrites po, yung mga tao, mga hipokrito, tutulong po yan sila at magdadala pa ng mga camera or anuman mga bagay. Sabi nga dito, do not sound a trumpet, na huwag mo ipagbunyi, huwag mo ipagbunyag, huwag mo ipagsabi na ikaw ay tumulong at ikaw ay nagbibigay at tumutulong sa ating pong kapwa. Kasi ang prinsipyo na ating pong makikita dito mga kapatid is ito po ang prinsipyo na nais na makita natin, nais ng Diyos na makita natin. God values sincerity in giving. Ang gusto po ng Diyos na pag magbibigay tayo, sincere po tayo at hindi po pagpapakitang tao lang. So ibig sabihin, ang gusto ng Panginoon, pag magbigay ka, dapat ikaw lang at ang Diyos ang nakakalam. Sikapin natin na ikaw lang at hindi mo pinagsasabi upang sa ganun ay matanggap natin yung reward na nais ng Panginoon. So ano ang ibig sabihin ng Panginoon dito po sa prinsipyo na aking pong sinabi? That God values sincerity in giving. Ito po ang nais ng Panginoon na tindihan natin. God looks at the heart. Tinitingnan ng Diyos ang puso natin at kung ano po ang motibo natin behind sa ating pong pagtulong o pagbigay sa ating pong kapwa. At nakikita po ng Diyos yan. At gusto ng Panginoon, pag tingnan niya ang puso natin at ang motibo natin sa pagbibigay, gusto ng Panginoon makita yung pong sincerity na nagbibigay tayo because we love the Lord and we love people. Yan po ang gusto ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, kung magbibigay kayo sa mga nangailangan, huwag niyong ipagbunyi, huwag niyong ipagkalat, huwag niyong ipagsabi. Huwag niyong hayaan na malaman ng mga tao. Bagkus hayaan mo na ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam nito upang sa ganon ay matatanggap mo ang reward na nanggagaling sa ating Panginoon. Kasi bina-value po ng Panginoon yung ating pong sincerity sa pagbibigay at sa pagtulong sa ating pong kapwa. Now, ano po ang application? Practical application na kailangan po natin gawin dito po sa verse na ito. Ang nais ng Panginoon is every time na tayo po tutulong, we need to check our motive before we give. Check mo natin ang motibo natin. Ano ba ang motibo natin?
para pasalamatan tayo ng mga tao, para purihin tayo ng mga tao, para masabi ng mga tao na mabait tayo. Kung yan lang ang iyo pong motibo sa pagbibigay, huwag ka na lang magbigay. Dahil hindi po natutuwa ang Panginoon sa mga taong hipokrito. Hindi po natutuwa ang Panginoon sa mga taong nagbibigay lang para nagpapakitang tao at sabihin ng mga tao na sila ay mabait o ikaw ay mabait at ikaw ay mabuti dahil nagbibigay ka, tumutulong ka sa kapwa. Kapatid, reminders ng Panginoon, kung ikaw gustong gumawa ng katuwiran o matuwid sa harapan ng Panginoon, pag magbigay ka, huwag mong hayaan na malaman na ipong kaliwang kamay ang ipong ginawa. Ibig sabihin, dapat quiet ang ating pong pagbibigay, pagtulong sa ating pong kapwa. At hayaan mo na ang Diyos lang at ikaw ang nakakita at nakakaalam po nito. God bless you.